Itong issue na nito, itong issue ng tungkol sa napapabalitang pagsali ni na Senador Kiko Pangilinan at Ma'am Aquino sa majority. Actually, super majority na nga kasi marami na daw sila, 15 to 60 na daw, sabi ni Jingo Estrada. So itong pagsaling ito ni Kiko at ni Bam sa super majority, nagiging mainit na issue ito. Ilang araw na ito na pinag-uusapan, lalo na sa hanay ng oposisyon. So pinag-uusapan ito, mayroong mga nagsasabi na mali, ano ito, hindi maganda itong ginawa nila Kiko at Bam. Iniwan nila si Risa. Kasi ang inaasahan ng mga nasa oposisyon, magsasama silang tatlo. Kumbaga kung dati nagsusulo-halo si Risa, natuwa ang marami dahil nanalo si Kiko at si Bam, nadagdagan si Risa, magiging tatlo na sila. Kumbaga ang naiisip noon ng mga supporters ng oposisyon, wow, tatlo na sila na maninindigan. Pinag-iisipan na noon na parang ang minorya ng Senado ay si Risa. Kasama niya si Kiko at si Bam. Ngayon silang tatlo tila ang magiging matatag na boses ng oposisyon. Kaya yun ang mga naiisip ng tuwang-tuwa ang marami. Hindi kasi tulad noon na si Risa lang ang oposisyon sa Senado. Ngayon madadagdagan ng dalawa. Tapos ngayon, bigla ang balita, hindi sasama kay Risa si Kiko at si Bam. Sa halip, sasama ang mga ito sa super majority na pinangungunahan ni Chis Escudero. Ngayon, syempre hindi maganda ang reactions ng marami. So ito, nagiging mainit na issue ito ngayon. Kaya maraming nagtatanong sa atin, Attorney, ano bang masasabi mo dyan? Actually, na-discuss ko na ito. Nang diniscuss ko ito, present ko yung side nila Kiko at Bam. Present ko yung side nila. Ano ba yung side nila Kiko at Bam? Ang paliwanag naman dyan ng kampo nila Kiko at Bam, strategy lang nila ito. Hindi naman nawawala yung kanilang pagiging oposisyon. Kahit sila na sa majority, hindi naman ibig sabihin yan na kung ano yung mga programa ng majority ay sasang-ayo na lang sila. Hindi. Mananatili pa rin daw silang oposisyon. Yan yung sabi. Kumbaga strategy lang nila ito para naman makuha nila yung mga komite na gusto nila. Kasi syempre, ang advocacy talaga ni Bam, education. Kaya gusto niya yung education committee kanya. Si Kiko Pangilinan naman, ang advocacy talaga niya na malapit sa puso niya, agriculture. Kaya gusto niya siya yung mag-head ng agriculture committee. Kung hindi sila sasama dun sa majority, hindi nila makukuha yon ayon sa kanila. So yon. Pangalawa, gusto nilang maipasa talaga ang mga batas na gusto nilang maisabatas. At mangyayari lang yan kung nasa majority sila. Kumbaga yan, strategy lang. Pero yung kanilang pagiging oposisyon, mananatili. Yun ang paliwanag nila. Pero, kasi, problema kasing nakikita ko dyan, kaya ang title ng topic ko ngayon, ang mali kasi dito, sa pagsali nila Kiko at Bam sa majority, okay sana yun kung ang majority matino. Kung ang sasamahan mong majority matino, problema sino bang makakasama mo? Duterte. Yung 7 pro Duterte, si Bato, si Bongo, si Marcoleta at saka si Padilla, si Amy, si Camille Villar, si Mark Villar, yung 7 na pro Duterte block, makakasama mo sa majority. Anong klase yan? Yun ang hindi maganda doon. Yun ang hindi maganda doon. Bakit hindi sila magbuo ng majority na itchapwera yung mga pro Duterte? Di ba? Yun na lang sana eh. Kung ang makakasama sana nila Bam at nila Kiko, kahit na sana kasama nila, kasama nila sila Tulfo, kasama nila si Lito Lapid, kasama nila si Gatchalian, okay? Kasama nila si Loren Ligarda, Tito Soto. Kumbaga, magbuo sila ng bagong majority, kahit kasama nila yung mga nasa kampo ni Marcos, tulad nila Tulfo, yung magkapatid na Tulfo, nasa kampo yan ni Marcos. Kahit yun sana yung kasama nila, wag lang yung mga pro Duterte. Imaginein mo kasama yung 7 pro Duterte. Yan yung naging hindi maganda doon. Kumbaga nakakasuka kasi imaginein mo, sasama si Kiko at Bam
doon sa 7 pro Duterte. O yan yung masama doon. O sa tingin ko, kung ang majority sanang binuo nila, kaya naman nila eh. Kaya naman nila yon. Ha? Halimbawa, yung 4, si Tito Soto, si Lacson, si Loren, saka si Migs. Okay na, 4 na. O silang 3, sasama sila, di ilan na? 7 na. 7 na, di ba? O ngayon, kung kakausapin nila si Tulfo, di alam na, 2 magkapatid na Tulfo, di 9 na. O, kakausapin din nila si Lito Lapid, di 10 na. 3 na lang ang kailangan. O, si Gatchalian. O, di ba? Si JB Ejercito, pwede nilang mahatak yon. Si Pia Cayetano, pwede pa nilang mahatak yon. O, di makakabuo sana ng isang majority na matino. Hindi naman yung majority na kasama mo, yung mga pro Duterte. Yun yung mga yan yung hindi maganda dyan. Ha? Ako, naunawaan ko sila Bam, sila Kiko. Pero bakit hindi nila trinabaho na magbuo ng majority na hindi kasama yung pro Duterte? Ang isa pa dito, ang leader nila si Chis Escudero na sinusuka na nga ng mamamayan dahil sa issue ng impeachment ni Sara. Yun yung hindi dyan nila nakita. Wala namang problema na sumama sa majority si Kiko at si Bam. Pero sana pumili naman sila ng majority na masasamahan nila. Di ba? Imaginein mo yun. Alam niyo kung sinong kasama nila, ni Kiko at ni Bam. O di yung 7 pro Duterte, si Marcoleta, si Padilla, si Bongo, si Bato, si Aimee, si Camille Villar, si Mark Villar. Imaginein mo yung mga kasama mo. Sa Duterte sila umanib, sumama sila doon. Okay lang sana yan kay Chis Escudero kasi si Chis Escudero naman talaga oportunista. Pero sila hindi, may prinsipyo sila. Ha? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo talaga medyo yun yung hindi maganda eh. Ha? Kaya nakakasuka ang pagsama nila kung ang pagsama nila sa pro Duterte. Yun yung hindi matanggap ng mga supporters ng oposisyon. Ang bigat na ng laban natin laban sa mga Duterte. Ha? Kaya nga pinupuna natin ang Senado sa ginagawa nito na idinidismiss ang impeachment ni Sara. At itong mga pro Duterte na mga senador namamayagpag. Tapos doon pa sasama si Kiko at si Bam. Yun yung issue doon. Pangalawa, ang Senate President, si Chis Escudero, na sinusuka na ng taong bayan. Yun yung Bakit hindi gumawa ng bagong majority? Kumbaga yun sana yung win-workout nila. 3 na sila eh. Kiko, Bam, Risa. Sasama sila dun sa 4 na veterans block. Si Migs, si Soto, si Lacson, si Loren. 7 na yun. 7 na. Ilan na lang ang kailangan? 5. Kung kinausap nila ang Malacanang, natulungan na makumbinsi si Tulfo, yung magkakapatid. Tulfo. 2. Gatchalian. Di ba? Tapos si Lapid. Di 4 na. Isa na lang. Di ba? Isa na lang. Bakit ko nasabing isa na lang? Yung veterans block, Subiri, Lacson, Soto, Loren, 4. Plus silang 3. Risa, Kiko, Bam, 7. Di ba? 7. Ilan pa ang kailangan para maging 13? Ilan pa ang kailangan? 6. Di yung 6, magkapatid na Tulfo, Lito Lapid, Gatchalian, 4 na. 2 na lang. Sino yon? Si JB Ejercito, kayang makuha yan. Si Pia Cayetano, kayang makuha yan. Di ba? Di na yon? 6 na. Di ibig sabihin, makakabuo na sila ng 13. Kung yun sana yung majority na nabuo nila, medyo hindi masyadong sa tao. Ito hindi. Sumama sila sa pro Duterte block. Di ba? Yun yung nakakaano dito. Kumbaga sumama sila sa Duterte block, sumama sila kila Marcoleta, kila Bato, kila Bongo. Yan yung hindi magandang tingnan. Imagine niyo, mag-uusap-usap ang majority, si Kiko at si Bam kasama nila Marcoleta at Ruben Padilla. Yun ang hindi magandang tingnan eh. Yun yung hindi magandang tingnan.
Kaya yun. Nauunawaan yung strategy na sumama ka sa majority. Nauunawaan yun. Kaya lang, sana naman, piliin mo naman yung majority na sasamahan mo. Di ba? Oh, yan yung ano doon. Pangalawa, pwede namang naghanap sila ng pwedeng Senate President. Actually, pwede pang ang inoffer nila doon sa grupo nila Mig Subiri. Kasi sila Mig Subiri, ang sabi nila Mig Subiri, kung may interesadong maging Senate President, basta't sasama doon sa Veterans Block, willing sila na i-atras yung si Tito Soto. So ibig sabihin, pwedeng maging Senate President si Bam Aquino or si Kiko Pangilinan. O si Kiko pwedeng suportahan ng pwedeng suportahan ng Veterans Block. Di ilan na? 7 na sila. Yan yung Ang importante lang sana dito, dapat in-isolate, hiniwala yung pro-Duterte Block. Ang nangyari ngayon, mas naging makapangyarihan yung pro-Duterte Block eh. O, di ba? Dapat ang maging minority sa Senado yung Duterte Block. Oh, yung Duterte Block dapat. Yan yun. Ako ang sinasabi ko, walang problema na sumama sila Bam at Kiko sa majority. Pero piliin naman nila yung majority na sasamahan nila. Ang problema yung majority sinamahan nila kasama sila Marcoleta. Nakakasuka talaga. Sila Marcoleta, sila Padilla, sila Bongo, sila Bato, sila Amy Marcos. Di ba? Yan yung point ko dyan eh. Bakit hindi sila bumuo ng alyansa na kahit naman hindi oposisyon, pero at least wag naman yung isinusuka ng bayan. Yan yun. Oh, yan yung dito mga kabunyo. Kaya kung akong tatanungin nyo, ang mali kasi sa pagsali ni Kiko at Bam sa majority ay kasama nila doon yung pro-Duterte. Pinalakas nila lalo ang Duterte Block. Tama ka, Di ba? Dapat ngayon, ina-isolate na yung pro-Duterte na yan. Dapat yung pro-Duterte na yan ng mga senador, ina-isolate. Ibig sabihin, sino ba dapat ang magsama-sama? Di ba dapat ang magsama-sama yung anti-Duterte? Sino ba yung anti-Duterte? Ay di silang tatlo. Kiko Bam Risa, anti-Duterte yan. Sila Lacson, sila Soto, anti-Duterte yan. Tapos pwede dyan sila Gatchalian, Lito Lapid, pwede pa yan. Mga anti-Duterte yan. Sila Tulfo. Pag yung Malacanang gumalaw, sinabihan sila Tulfo, yung magkapatid na Tulfo, sumama kayo doon sa anti-Duterte. Sino na ngayon ang ma-isolate? Di yung 7, yung 7 pro-Duterte, di sumama na doon si Chis Escudero. Sila dapat ang minority. Kaya naman nilang bumuo ng bagong majority. Yan yun. So ngayon, anong mangyayari kila Kiko at Bam? Nandun sila, kasama sila Marcoleta. Hindi talaga maisip yan ng oposisyon. Confirmed na ba ito? Sabi ni Lilibet, halos kumpirmado na ito. Kumpirmado na yan. Yan na yun. Yan na yun. Maliban na lang kung gumalaw ang Malacanang. Kung gumalaw ang Malacanang at habulin yan, isaayos uli yan. Alam nyo kasi Malacanang talaga dapat ang gumalaw dyan. Kaya lang si PBBM, hindi na gumagalaw eh. Parang kaibigan pa rin ng Malacanang si Chis Escudero eh. Kaya lang, yun na nga, ang iniisip dito nila Bam at saka ni Kiko, kumbaga ang tagal na ang oposisyon ay parang walang resources, walang makinarya. Parang gusto nila ngayon sumama sa majority para naman saayos ang resources at saka makinarya ng oposisyon. Magagawa nila yon pag nasa majority sila. Yun yung iniisip nila dyan. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Medyo malungkot lang kasi ito na nga, hindi na nga nila sinamahan si Risa, iniwan nila si Risa, sumama pa sila kila Marcoleta. Di ba? Yun yung yung medyo masakit ang dyan, loob ng oposisyon. Bakit ka sasama sa mga pro-Duterte na yan? Si Chis Escudero kasi yung nag-architect niyan. Si Chis Escudero kasi wala namang prinsipyo yan. Kung gusto lang naman ni Chis Escudero, basta siya maraming supporters na senador. Kinuha niya yung pro-Duterte Block. Kinuha niya rin si Kiko at si Bam.
Kinuha niya rin yung mga sila Jinggoy, si Villanueva, si Gatchalian, si Cayetano, yun. Kinuha rin ni yun, ni Chis Escudero. Ganyan si Chis Escudero eh. Oh. Pero dapat sana, ang nabuong alyansa dyan sino ba dapat ang nagsama-samang alyansa dyan? Si Kiko, si Bam Atrisa. Tapos yung mga senador na anti-Duterte kahit papano. Si Lacson, si Soto, si Loren Legarda, Gatchalian, pwede si Lito Lapid, pwede yan Mahatak, si Tulfo. Yan sana dapat ang nagsama-sama against pro-Duterte. Against doon. Ewan ko, bakit hindi nila ginawa yan? Kaya ito? Ano ito? Ang mangyayari ngayon, magkakasama si Bam, si Kiko, Marcoleta, Padilla, Bongo, Bato. Ay, nakakasuka. Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito mga kabunyog, nakakalungkot. Anyway, yun na nga. Ang paliwanag naman nila Bam Aquino, strategy lang daw nila. Strategy. Hindi naman nawawala hindi naman nawawala yung kanilang pagiging daw oposisyon. Okay. Kaya lang yun nga, hindi ma-imagine ng oposisyon na magsasanib pwersa sila Kiko at sila Bam sa pwersa nila Marcoleta at Padilla, Bongo, Bato. Kaya lang, ang nagsanib kasi niyan, ang architect niyan, si Chis Escudero. O yun. Si Chis Escudero kasi kaibigan nila Bam at sa kanila Kiko. Kaibigan kasi nila yan. Sila niyan, close sila niyan. Ilang beses na bang pumunta si Bam sa Sorsogon? Si Leni Robredo, balik-balik yan doon sa Sorsogon para kunin ang suporta ni Chis Escudero. Ganyan yan. Anyway, ano yan mga kabunyog? Sure na ito, kabunyog Jasmine Bula. Sure na yan. Ganyan Balita na yan. Anyway, kawawa naman talaga si Senadora Risa kasi solo talaga. Solo. Pero sabi naman ni Senadora Risa, hindi naman siya nasasaktan. Sanay na daw siya sa ganyan, na magsulo-sulo lang siya. Anyway, sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.